Ano ang gagawin kay Kiko Barsaga? Ako talaga ang gusto ko dyan, expulsion na eh. Hindi lang suspension. Gusto niya expulsion. Bakit? Okay. Kasi you can suspend him. Hindi naman titigil magsalita yan eh. Magsasalita pa din yan eh. Maliwanag. Ito, pag-usapan natin itong plastic na pastor na ito. No? Ako talagang medyo ayoko talagang tawaging pastor to. Talagang kinikilabutan ako eh. No? So tawagin na lang natin siyang congressman hindi nanalo. Oh, tandaan po natin, talunan to, hindi ito nanalo. Kaya putak ng putak eh. Kasi ang nagpanalo dito, hindi talaga panalo to. Talagang pinaupo lang ni Garcia. So that position belongs to Garcia. Magic yan. Yung panalo, hindi pinaupo. Yung talo nagpupuputak. Ang lakas ng loob, ang kapal na mukha. Sa bagay, bayad utang eh. Kailangan niyang banatan yung kalaban ng amo niya. Member din ako ng ng Committee on Ethics. Talagang pinag-usapan namin. Ako nga. Member siya ng Ethics Committee. Talagang pinag-usapan nila si Kiko Barsaga. Kung anong gagawin kay Kiko Barsaga. Oh. Yan ang purpose. Yung katulad ni Kiko Barsaga, this is not an isolated case. Si Kiko lang kasi, malaki ang platform dahil congressman. Pero sa kanya galing, oh. Ano? Para tumigil magsalita. Kasi nga kung sususpindihin mo, habang suspended, magsasalita at magsasalita pa rin. That exactly what the congressman wants. Yan ang talagang, hindi lang mga congressman, yan talaga ang ginagawa ng mga politikong involved sa ghost projects. Or kung hindi man involved sa ghost projects, yung bossing nilang pinagsisilbihan, yan ang gusto. Manahimik si Kiko, manahimik si Lebiste, manahimik si Defensor, manahimik si Chabit, manahimik ako, manahimik kayo, manahimik tayong lahat. Tuloy ang nakaw, huwag niyong pansinin yung ghost projects. Punta tayo doon sa impeachment dahil sa 150 million lang ni Sara. Kayan. Yung 3 taon na ginagawa sa atin, let me repeat this. Yung 3 ginagawa sa atin, sa mga politiko at sa mga vloggers katulad ko at sa mga katulad ninyong mga manunood, sinabi in one sentence ni Abante. Patayin mo na kaya para manahimik. Ba't kaala mo ba pag tinanggal mo yan? Kasi yun nasabi niya, pag sinuspindi mo, hindi naman titigil magsalita. So expulsion, tanggalin. Tingin mo pag tinanggal mo yan, tatahimik? Lalo magsasalita yan. Di patayin mo na. Hindi kasi parang ganito. Hindi po ako nag-aano ng violence ha. Ano po yan ha. Ang ibig ko lang sabihin, ganyan ang gusto nyo sa Pilipino eh. Manahimik. Wag natin pag-usapan yung ghost projects. Wag na kayo. Wala nang freedom of the press. Wala nang freedom of speech. Kalimutan na natin yung Bill of Rights. Tingnan mo. Yan ang gusto nilang mangyari. Ano kayo? Diyos? Hindi Diyos ang tingin nyo sa sarili nyo. Kayo na lang ang tama. Alright. At meron pa nagsasabi na sana maging compassionate kami because Ayan, tingnan mo tong animal na to. Ha? May mga nagsasabi maging compassionate o maawa naman kayo kay Kiko dahil ano? He has a parabang neurotic attitude. Sabi ko, he does not believe that he has a mental a mental problem. Ayan. So, sinasabi niya, maawa naman daw kami sa kanya. 'Di ba? Pero siya nga hindi siya naniniwala, may sapak siya eh. English lang kaya maganda pakinggan. Pero yan ang ibig niya sabihin, neurotic.
Sa madaling salita, may tama si Kiko. Ako, hindi naman ako medical expert, okay? Hindi ako doktor. Nakita ko na rin sa personal si Kiko. At si Abante, hindi ko nakita sa personal pa. Pero looking at it, Abante, parang ikaw may tama. Oo. Maybe Kiko is weird dahil he is different. Di ba? I don't know. Hindi ko sa pinagtatanggol si Kiko. Pero pag nasa kongreso ka at di ka nagnanakaw, magmumukha ka talagang weird. Di ba? Ay, hindi ko alam kung nagnanakaw si Kiko or hindi. Pero with just that example, ikaw ang kakaiba. Di ba? I think it's safe to say na mas maraming magnanakaw kaysa hindi magnanakaw na congressman. Even mga congressman kasamahan nyo, sasabihin yan. Di ba? So magmumukha kang weird kasi ikaw eh. I mean, it's the same thing as sa edad ko, sino ang hindi naninigarilyo at nagiinom? Magmumukhang weird. College ka, fresh graduate ka, hindi ka naninigarilyo, hindi ka nagiinom, magmumukha kang weird. Pero ang tanong, sino ang tama? So kung ako titingnan mo, Abante, ikaw may tama. Isipin mo, pastor ka, wala kang compassion. Papalabasin mo na hindi tayo dapat maawa dyan, tas babanatan mo sa TV. Ikaw may sapak. Hindi siya naniniwala dun eh. Ano po kung masasabi nyo sa sinasabi? Hindi siya naniniwala dun. Eh bakit? Sino magsasabing may sapak? Di ba yung doktor? Doktor ka ba? Ngayon, kung meron kang ebidensya na maglalabas ng medical na may sapak ito at ito'y dapat nasa ospital, wala sa Congress, edi ilabas ninyo. But for the meantime, inaakusahan mo eh. So, sasabihin ko sa iyo to, an accused is considered innocent until proven guilty. Hindi, di ba? Oh. Sabi ng iba na freedom of speech. Well, you know, we allow that. In fact, sinabi ko pa nga, na kapag pinilit natin siya na magkaroon ng medical expert na tumingin sa kanya, that might even violate. Ang gago mo talaga. Ang gago nito. Pinipilit yung medical. O, hindi ba? Ba't hindi mo? Ang tanong, bakit hindi ba magkaroon ng freedom of speech? Hindi nyo siya bayaang magsalita? Ba't gusto nyo patahimikin? Dito ka na naman sa mental aspect ni Kiko. Eh baka mag-exam kayo niya, mas matalino sa'yo yan. His rights as a person. So, nasa kanya yun eh. Nasa kanya. He can still speak outside Congress, but not inside Congress. Ay, ayan po. So nakikita ninyo. Ha? Nakikita nyo ang mukha ng Congress. Grabe. Sa Senado, we have Tito Soto and Lacson controlling the narrative. Diyan sa Kongreso, we have Abante. We have the likes of Abante na kinokontrol lang Hindi kayo pwede magsalita dito. Kami ang bossing dito. Bigyan ng maleta to. Bigyan ng Rimowa. Ang kapal ng mukha nito. Ayokong tawagin talaga tong pastor pero pastor daw siya eh. No, but ayoko siyang i-judge patungkol doon, but I don't think so.